Sa video na to, ibabahagi ko yung test na ginawa ko regarding our Kaspa Caspium wallet, okay? So basically, ang ginawa ko dito, pagkatapos kong i-install sa phone natin yung Kaspa wallet or yung Caspium, in-uninstall ko siya. And then, ang gusto kong mapatunayan or i-test dito is if kung talagang gagana na marirecover natin or mariretrieve natin uli yung ating Kaspa Caspium wallet sa phone natin by importing or using yung 12-word seed phrase na na-obtain natin nung nag-install tayo nung Caspium wallet initially. Okay? So makikita natin na sa CoinGecko website tayo. So ang ginawa ko lang naman dyan ay nag-check tayo nung direct link sa website ng Kaspa. Okay? Sa case ko guys, ginagawa ko ng practice na directly either through CoinGecko or CoinMarketCap, nagvi-visit ng mga websites ng lahat ng cryptocurrency. Hindi ako nagsi-search manually sa Google para meron akong reassurance na kung ano man yung link na kiniklik ko is directly coming from the reputable source or yung crypto na gusto natin lagyan ng investment, okay? And all throughout this video, lahat ng isi-share ko ay based on my own research and everything is not a financial advice, okay? This is only for educational purposes. Ayan. So, sa point ng video na to, i-click ko na yung link for the Kaspa website. For the use cases and specifics about the Kaspa crypto, pwede nyo bisitahin yung website nila. Lahat ng information na kailangan natin, readily available na yan sa website ng Kaspa. Okay? So, scroll down lang tayo para makita natin yung option to reinstall yung ating Kaspa Caspium wallet sa mobile phone natin. Ayan. So makikita nyo dyan, Caspium mobile wallets. Ang kagandahan dito sa Kaspa, sa Caspium wallet, pwede siya sa mga Android users, pwede rin siya sa mga Apple users, okay? So yung phone natin is an Android phone, so I'll just click on Google Play Store. So makikita nyo dyan, na-reinstall na natin sa phone natin yung Caspium. So i-open na natin yung Kaspa wallet. Caspium kasi yung pangalan nung dedicated mobile wallet ng Kaspa. Okay? So welcome to Caspium. To begin with, you may create a new wallet or import an existing one. Okay? So meron na tayong existing wallet, kaya ang i-select natin is import wallet. Okay? So dito sa next page, nakalagay dyan, import wallet. Please select an option below. Ang pipiliin natin dito guys, yung unang-una, import standard wallet. Okay? Standard deviation, 12 or 24 word wallets with optional BIP39 fast phrase. Ayan. So yun yung pinili natin dito. And then next. Okay, import standard wallet. Ayan. Please enter your 12 or 24 word secret phrase below. For additional information guys, nakikita nyo dito sa notepad na shinare ko, yung 12 words seed phrase na na-obtain natin nung nag-install tayo nung Kaspa wallet, okay? Once you install the mobile app, okay? So, ang gagawin nyo dyan, pag tinype nyo yung 12-word seed phrase, kailangan sunod-sunod from top to bottom, okay? So, kung ano yung nakikita yung number 1 dito sa taas, dire-diretso lang yan sunod-sunod hanggang sa makaabot kayo sa number 12, okay? So, sa step na to na kailangan natin mag-type nung 12 or 24 word secret phrase, ang gagawin nyo lang dito, i-type nyo lang yung first word and then space and then the next word until maka-reach kayo doon sa pang 12 or pang 24 na word, okay? So, ganun siya tinatype kapag gusto nating i-import yung ating Kaspa wallet. So, yun yung ginawa natin dito sa part na to. So, panoorin lang natin yung video kung paano ko siya ginawa. So, dito guys, makikita natin, successfully ko na input or na-type yung 12 words seed phrase, okay? So, again, yung first word, space, and then the second word, so on and so forth, hanggang sa panghuling word na kailangan i-type. And then,
click nyo lang yung next button on the right side, okay? Yan. So, sa first time na nag-install kayo ng Caspium wallet, meron kayong binigay dyan na wallet name. So, bahala na kayo kung gusto nyong gamitin yung same wallet name or kung gusto nyong ibahin. Nasa preference nyo yan. So, pagka na-input mo na yung wallet name, click nyo lang yung next. Okay, ayan. Require a password to open this wallet, okay? You can create a password to add additional security to your wallet. Creating a password is optional and your wallet will be protected with your PIN or biometrics regardless, okay? So, for this one guys, sinelect ko pa rin yung option to require a password whenever I open my Caspium wallet. So, sinelect natin dito yung yes. Okay, and sa next page, all we need to do is to create a password and confirm our password, okay? So, pagkatapos natin i-enter yung ating nominated password for Caspium wallet, kailangan natin maglagay or mag-designate ng 6-digit PIN kapag nag-open tayo ng Caspa wallet or ng Caspium wallet. And makikita nyo dito guys yung side-by-side snapshot or screenshot ng Bitcoin and Caspa. Nilagay ko to dito sa video na to para magkaroon kayo ng idea kung ano ba yung isa sa mga special things about dito sa Caspa, okay? To place it in layman's term or simpler terms, yung Caspa kasi bago pa lang to. Pero pagka ni-research nyo talaga and binasa nyo yung mga content sa website ng Caspa, ito yung parang cheaper version ngayon ng Bitcoin. Okay? And then yung ginagamit niya is same with Bitcoin na yung consensus niya, proof of work rin. Okay? So, habang maaga pa, nag-iisip na akong mag-DCA nito until next year 2026. Okay? So, next na natin. Lalagay mo lang naman dyan yung 6-digit PIN mo and then i-confirm mo lang uli. And then, makikita nyo dito, sa next page nakalagay dyan, running address discovery. So, sa part na to, parang ang nangyayari lang, nire-retrieve nung Caspa system yung existing account mo para ma-retrieve yung mismong original wallet mo. Okay? So, dito sa part na to, successfully na reinstall natin or na-import natin yung ating Caspa Caspium wallet on our mobile phone, okay? Ayan guys, so kung nakaabot ka sa part ng video na to, disclaimer statement for our Crypto Bayanihan Web3 wallets. All the information on our website is published in good faith and for general information purposes only and not financial advice, okay?